sinabi ni VP Sara na ang budget ng Pilipinas ay hawak ng 2 buhaya lang. Ben, 2 tao lang? Eh, buhaya gusto ko eh. Biruin mo, hindi mo na matatanggihan, speaker, kinantahan ka na ni Villanueva ng My Way. Iba-tiba yung buhayang araw-araw birthday. Hello mga kadonatis, may update tayo kay Makata Girl / Lip Sync Girl. Bakit Lip Sync Girl? Akala ko kasi talaga nung una, pero I was told through comment section na kay Ben Barubal pala. Kaya credit sa'yo, Ben Barubal, kung sino ka man. I was really entertained by the video. And of course, ang galing niya ating mag-lip sync. Ang hirap kaya gumawa ng ganun, di ba? Tapos ang bilis pa talaga magsalita. Maybe speed up, pero napakahirap mag-lip sync. Kung mapansin mo sa video, parang si ate talaga nagsasalita. Well, ngayon, may bago din panunuorin na video na audio galing kay Ben Barubal at of course, the Lip Sync Girl. Oy, Boljak, pakiulit kayong bandang una. Kasi parang may narinig ako, kongreso na naman, walang ya. Ngayong taon po, 2024, mas mataas po ang inilaan na budget ng Kongreso. Walang ya, kongreso na naman, si speaker na naman. Lalo pang pinataas yung budget ngayong 2024 na wala ka namang maramdaman. Tama! Yung budget ng Pilipinas, siyang pinagmumulan. Totoo nga ang sinabi ni VP Sara na ang budget ng Pilipinas ay hawak ng 2 buhaya lang. Ben, 2 tao lang? Eh, buhaya gusto ko eh. Biruin mo, 1.44 billion per day. Hindi mo na matatanggihan, speaker, kinantahan ka na ni Villanueva ng My Way. Iba-tiba yung buhayang araw-araw birthday. Gusto kasi ng kupal na to, Band-Aid solution. Ayuda dito, ayuda dun. Eh saan na napunta yung 1.44 billion? Araw-araw pala yun? Hindi man lang namin naramdaman yun. Tingnan mo yung extra pondo na 90 billion sa PhilHealth kinuha. Tapos sa flood control may 1.44 billion kada araw, kinanta ni Villanueva. Tapos may 500 billion na nilaan para sa mahihirap na pamilya. Wala man lang kaming naramdaman, miski isa. Lahat ng pera na yan sa napunta, pastilan ka. Tapos yung kababayan natin na OFW sa Saudi Arabia, binitay, hindi man lang pinagtanggol neto. Kaya mga OFW, mag-ingat kayo kasi wala kayong maaasahan dito. Tinapik na to ni Super DM pero itatapik ko rin dito. Ipagkumpara nyo kung paano tinulungan ni Pangulong Duterte yung mga OFW kesa sa bobong na to. Alright. Grabe niya ako makapaniwala na naglabas na ng statement si Pangulong Bongbong Marcos about sa nabitay na OFW. Never ko nalaman na nasa death row na pala yung kababayan natin. Bilang OFW, napakasakit para sa amin yan kasi pumunta ka sa labas ng bansa para magtrabaho, magbalat ng buto para may maitulong sa pamilya. Biruin mo, iniwanan mo yung mahal mo sa buhay tapos ganun lang nangyari. Di man lang pinagtanggol. Sa panahon ni Tatay Digong, ano yung sinabi niya? Yung may death row na isang kababayan natin sa Saudi Arabia. Ang sabi niya? Kung bibitayin nyo yan, ipo-pull out ko lahat ng mga OFW dyan sa Saudi Arabia. Ano nangyari? Hindi natuloy. Pero kay President Bongbong Marcos, naglabas na lang siya ng statement na nabitay na. How dare you! May isang video pa tayo panonoorin na galing din sa kanya. Hindi ko alam kung lip sync niya to or original niya video. Basta for sure, dito kay Ben Barubal. Anyway, let's watch the video. Mga kababayan, kasi binabaliktad tayo ng taong ito. Para silang nanuntok tapos sila pa ang pabiktim. Sila na nga yung tunay na traidor tapos tayo pa yung sabihan na traidor. Sila na nga yung tunay na bayaran tapos tayo pa ang sabihan nila na bayaran. Katulad nito mga kababayan, sabi niya, si Ben Barubal daw ay nabayaran ng 100,000. Iba pala mapikon ng mga bandidong ito mga kababayan kasi gumagawa ng kwento. Napipikon sila kasi durog ang amo na nagbabayad sa kanila. Si Ben Barubal pa ang pagbintangan na nabayaran mga kababayan. Si Ben Barubal galing ng ibang bansa nagtatrabaho. Sila ang tunay na bayaran kasi wala silang trabaho. Nasa social media lang sila araw-araw mag-livestream. Halata naman mga kababayan na sila yung bayad. Klarong-klaro. Tingnan ninyo, meron silang ideya na 100,000 ang bayad. Kasi sila yung nabayaran ng 100K. O, tingnan nyo yung mga hindi bayad. Walang ideya kung magkano ang bayad. O, di ba? Sabi niya 100K kasi yan yung binabayad sa kanya. Ilabas mo ang ebidensya mo na nabayaran si Ben Barubal ng 100K. O, di ba? O, wala kang ebidensya. Kami pa yung baliktarin mo na meron kaming ebidensya. Hinahire kami ng mga tauhan ni Tambaloslos, nag-chat sa amin, pero hindi kami pumayag. Meron kaming ebidensya na nag-hire si Tambaloslos. Kaya kayo na mga kampi niya, kayo ang tunay na bayaran. Kami kahit may ebidensya kami, pero hindi kami nagbibintang ng direkta sa tao. Sinasabi lang namin na ikaw nabayaran ka ni Tambaloslos, pero hindi namin sinasabi ang totoong pangalan kasi iniiwasan din namin ang live. Ganyan katalino ang mga supporters ni Duterte na sinasabihan ninyo na bobo. O, sino yung magsasampa ng kaso kapag sinabi namin na Tambaloslos ka? Bakit? Kaya mo bang patunayan na ikaw si Tambaloslos? Bakit? Ikaw lang ba ang Tambaloslos? Ikaw ang tunay na bubo, ballpoint, kasi makukulong ka ngayon. Ipapakulong ka namin.
Kasi direkta mong pinagbintangan si Sara Duterte na binabayaran daw ng 100K si Bin Barubal. Direkta, libel to sigurado, libel ka ballpoint. Ipapakulong ka namin. Okay, nananawagan ako kay Sino Inday si Sara Ballpoint? na ipakulong ang taong ito, si Ballpoint. Gusto ko ito makita sa kulungan. Bibigyan kita ng 1 linggo, Madam BP Sara, na ikulong ito. Kasi kapag hindi mo ito ikulong, lalala ang gulo na ito. May tama ka din tulad ni Sara. Ikaw nga eh. May sapak tulad ng presidente mong bangag. Tingnan natin itsura mo, be. Hindi ata ito sa kanya. Yun lang. Bago ka manglait, bakla. Ang cute ng ilong mo, bakla. Para lang pinadikit lang. Ang laki ng bunganga. Alam mo, kayo mga yung mga panatik ni bangag. Kung hindi man kayo magkamukha, magkadugo, ikaw yung naiba. Mukha ka German Shepherd na aso. Ako po, si Inday Sara. A proud Davaoeña. Wow. A proud Mindanaon. Hindi ako ang pinakamagaling o pinakamatalinong tao sa Pilipinas at sa mundo. Ngunit, walang makakatalo sa tibay ng puso ko bilang isang Pilipino. Ooh. Mabuhay ang Pilipinas! Alright, mga kaibigan, mga kapatid, ang ganda ng video niya. For sure, hindi sa kanya yung video na yun, nag-lip-sync lang siya. I don't know kung sino to si Ballpoint. Sabi kasi niya na nabayaran si Ben Barubal. And yeah, I was also told, at ilang beses kong nabasa sa comment section na I was also paid to do my videos. And of course, I can tell you honestly now, na binayaran talaga ako. Binayaran ako sa 6 years na serbisyo ni Tatay Digong. Ang ganda ng serbisyo niya. Sa panahon niya, proud na proud kami mga OFW. Pero ngayon, nako, nawala yung essence namin. Grabe talagang impact ng isang leader. Almost always praises towards Tatay Digong. Ngayon, wala akong nakita na nagpe-praise kay BBM. That's the reality. Nakapanglumo lamang isipin na in 2 years' time sa kanyang termino, grabe na ang pangyayari sa Pinas. Nagkagulo na. How much more in 3 years more time? Pray that it will be better soon. Bye-bye.